Let's test this new Super X B-Max dito sa The Brickyard, Makati. First run. Whoa, brakes. Second run. Chicane na naman. Third run. Okay, isang run pa. Okay, so pag-usapan ngayon natin yung Super X chassis na nakita nyo tumakbo dun sa trucks kanina kung ano yung pinaka-setup. So, nakikita nyo itong gulong niya, medium na low profile siya. Actually, yung Super X talaga, nakadesign siya dun sa yung small diameter wheels talaga. Yung katulad nito, yung naunang setup natin for Super X chassis. So, if you compare, ito yung medium na low profile. So, sa harap, yung low freak, and then sa likod, yung super hard. So, ayan. So, just in case na hindi nyo pa alam, yung Super X chassis kasi malapad. So, ang talagang default niya is yung 72mm na shaft. So, para mapagaan yan, ginamit natin yung hollow shaft. So, unlike dun sa ibang chassis, let's say yung Meta na CFM, 60mm lang ang default niya. Kaya, gumagamit ang karamihan ng 72mm para naka-pierce yung wheels. So in this case, since ang pinakamahabang shaft lang ng Tamiya is 72mm, yun nga for Super X, and I think if I'm not mistaken dun sa FMA, paki-comment na lang kung ano yung modern chassis na gumagamit ng 72mm. So hindi na natin siya ma-pierce talaga. So kailangan lang we have to make sure na maayos yung pagka-align para hindi siya matanggal habang tumatakbo. And ano pa ba, yung as much as possible, ginawa nating magaan yung setup niya. So even yung propeller shaft niya, hollow din yung ginamit para hindi masyadong mabigat. So maraming compromise yung ginawa natin dito sa setup na to. So for example, dun sa harapan, makapal yung ginamit natin na HG plate, yung 3mm. Tapos, para matibay, kasi since floating na naman yung system na ginamit natin dun sa brake plate niya. So, as you can see, hindi siya nakamount dito sa chassis. Yun, para ma-relieve yung pressure dito. So, pero since makapal naman yung HG plate na ginamit natin, ayun, so para kayanin yung load nung brake plate. Then, meron naman siya sa ibabaw, meron naman siyang 4 mounting holes dito. So, yan, ito, 3 and 4. So, para matibay yung pagkakapit. Sa harap naman, we use a conventional na 1312 na double aluminum roller. Tapos naka high mount tube.
for stabilizer. Sa side, ginawa natin yung pinakita kong technique before na improvised na pangkapit dun sa side plate niya for the heavy dampers. So as you can see here, burger dampers yung nasa harapan. We have to make it so para yung weight niya nakadistribute sa front. Since yung Super X chassis nasa likod yung motor. Ayun. Tapos for the back, again floating na naman yung ginawa nating system dito. Ito yung anti-sabit. Tapos ito yung pinaka brake plate niya sa likod. Hindi siya nakamount. Dito na lang siya nakamount sa rear roller mounting plate. Tapos 19mm dito sa baba HG na roller, yung walang O-ring yung inilagay natin. Tapos dito may plastic na O-ring siya para may konting friction yun, para maiwasan yung pag course out pagka yung mga fast corners. Tapos yung ginamit natin dito para pantay lang yung distribution ng damping niya. Ayun. So nilamangan natin, as you can see here, nilamangan natin yung weight distribution nga doon sa harap as mentioned earlier. Ayun. So yung brakes naman depende yan doon sa course layout. Pwede namang i-adjust yan kung kailangan makapal o manipis, basta as long as yung edges niya naka-trim para to account dun sa banks and dun sa slopes. So i-try natin i-weigh kung how much siya. So heavy as it is, ang by nature kasi again ang Super X chassis kasi mabigat. So try natin yung pinaka distribution niya ng weight. So, ang pinaka-weight niya nakikita nyo. Ayan. So, kung nakikita nyo, it's 100. Zoom natin ng konti. 134 grams. So, wala pang battery yan. Saka motor. So, pag nagdagdag tayo ng battery, so, ito. So 170. Tapos magdadagdag pa tayo ng motor. So lagyan natin dito sa ibaba to simulate yung running weight niya. Yan. So nakikita nyo ba? So nakikita nyo, ang running weight niya is 188 or near 190 grams. So mabigat na yan actually. So kailangan doon ang paraan kasi karamihan ng mga competition ang running weight, ang average running weight nila is between 140 to 150 lang. Ayun. Tapos ang gear nga pala na ginagamit dito is 4-1. Anything na above that 3.7 or 3.5 mahihirapan na since mabigat nga yung setup. Add ko lang pala yung hindi ko na mention kanina, gumamit tayo ng 25mm na cap screw dun sa harap para matibay yung mounting nung DAR and yung stabilizer tube. Sa likod, gumamit muna tayo ng conventional na 30mm na stainless steel na screw, pero eventually papalitan din natin yan ng cap screw para mas matibay. Pero so far dun sa mga naging runs, kahit na nakita nyo umembang, hindi naman siya no signs of bending naman, pero later on papalitan natin siya. And then lastly, yung cowl na ginamit natin is yung Blazing Max na Prism Blue edition. So yun, so medyo nakikita nyo kumikinang-kinang siya under the light. Tetest pa natin to further dun sa ibang tracks to see yung behavior niya. And hopefully makita natin kung paano siya makikipagsabayan doon sa iba, lalo na yung naka-medium na tires kasi nga hindi nga siya naka-design para dito. Ayan. So if you like this video, pa-click na lang ng thumbs up button and pasabay na rin ng subscribe. As always, thank you for watching and see you on the next runs.